Simula Martes hanggang Biyernes yun. Kada umaga. Pagdating naman ng derby, yan na, may ano na, electrolytes o kaya honey, yung hinahalo. Salitan, Igo. Tapos, dati nagpagod food ko nung north ko. Uwi nila linggo, Sunday. Gusto nila lang lumipat, talaga nagpapagod. Yung Sunday ng hapon mismo? Oo, gusto na lang agad nila. Parang ano sila, gusto na nga yung lumipad ulit. Pag nagpapalipad ako ng pang-south ko, nagwawala sila, gusto nila agad sumama pa eh. Ito naman yung ano ko, super set winner ko din ng Pagod Food. Rank 6 siya, top 761 birds. Grabe, galing nito. First ng pooling 100, 200, 500, tag team winner 500. Oh, yun. Yung iba to. Full ship siya din yung si yung blue bar kanina na rank 10. Bali ano siya, hen naman siya. Yan, kumusta naman yan sir nung kinakarera mo? Ito din yung sa nung nilaro nung sa Capcom ng 2 laps, nung mini sprint nila 2 laps. Ano siya, third overall ng Central, second overall to ng area, tong ibon na to. Tapos pagdating nga ng nung derby, basta uwi lang siya ng uwi din. Uwi siya ng uwi. Ano din, isang ano lang to nahirapan nung nag-smash ata ng parang third lap ng North. Pero nakauwi pa din sir? Oo, clock to siya. Talagang subok nyo din sir yung mga ibon mo kahit smash na no? Oo sir. Tsaka nagulat nga ako dito eh. Nang biglang kasi dito ang norte, dito na siya lumusot. Sa kabila po. Lumagpas pa siya. Nagulat nga ako, pag clock ko, nag-rank 6 pa siya eh. Kala ko mga ano na lang, mga top 50. Pero nag-rank 6 pa rin siya. Yan. Galing nito. Ito, gagawing breeder na rin ni Sir Richard. Half sibling siya ni Jailbreak, yung 3 times superset ko. Half sibling sila. Kasi ang nanay niya, ito, yung blue bar na to. Galing din sa tropa, kay Boss June Pascual. Okay, iniso. Inbreed Peterson naman yan. Puro doon na rin siya ng north to south. Yun. Pero nilaro ko to 2 times summer finisher. Katarman tsaka Katbalogan. Kasabay siya nung si Taki-Taki. Nung 2 times Tacloban ko. Cut off naman siya ng Katbalogan kasi may tama siya ng baril. Parang 2 ata. Kaya hindi ko na siya pinilit ikarga ng Tacloban. Kasi nasa dugo din niya na mga winner. Ayun. Kaya ngayon unang anak nga sa akin niya, ito nga si Jailbreak 3 times superset ko. Yung ibon na yan. Bali sir, hindi lang talaga lambot ang kalaban natin sir, may mga nang babar din. Ilan na yung umuwi sa akin may mga tama talaga. Yung mga lalo sa south napakahirap. Pero yun ganun talaga kasama sa karera, hindi natin yun eh. Awa naman ng Diyos. Talagang yan. Nananalo tayo. Din naman kahit paano yung sa bloodline ko hindi man siya ganong pero uwit-uwian ka talaga dyan, nagpuputos din talaga siya. Hindi naman kasi pabilisan din yun. Talagang yan, kahit anong panahon, uuwi ang ibon, magkaklak. Yun. Pero ikaw po sir, gaano kadami maglaro? Ilang ibon sir kada season? Dati madami akong kasi nung ilang beses na na-cancel, di gawa ng bird flu, di ba? Pero sir, nung nakarang North Race? North Race, hindi naman bababa sa 20 birds yung na nilalaro ko. Pero pag South, madami ako. Nasa mga 30 plus yung nilalaro. Madami sir. Pero sir, minsan, hindi ka nahihirapan pagpili nung sir, ipupuling mo? Hindi naman sir, kasi kilala ko yung bloodline nila eh. Tapos tinitignan ko din yung uwi niya. Mga 3 training, pag alam kong hindi siya nawawala sa 1 and 2, yun yung sinasabi. Yun ang binabatayan nyo dito sir. Tapos pagka gusto ko siyang i-motivate, gusto ko siyang publishin, mo-motivate ko lang siya. Actually, lahat naman sila kahit hindi ko na i-motivate, nagpapares-pares talaga sila eh. Inaano ko lang, sa pinapasabay ko lang yung ibon para sa ganahan umuwi. Yun. Hindi, ilang magsali ka sir na sa pooling? Pinakamababa ko, 3 lagi. 3 po. 3. Pero pag yung mga pan race, sprint race, marami akong magsali, siguro mga more than 5. Ayun. Para marami akong pipilian. Yun. Naman ang derby, na sila, lahat naman ako kasali. Opo. Adi, paano ka mag-prepare sir? Kunyari, may polling sa darating na Sunday, anong mga ginagawa mo? Lang sir, sipagan mo lang mag-toss.
tos lang talaga. Para pagdating ng laging merong breaking point yung dadaanan ng ibon. Alam niya na agad pagdating niya doon, hindi na siya matatangay pa ng mas maraming ibon. Yun, tos lang talaga. Kahit naman nung derby ako, hindi kasi yung dati, hindi ako nagtotos pag derby. Umuwi naman ng ibon, nananalo, kaso parang pagdating sa mga medyo hindi siya ganun kabilis. Bago nung nito nga, nagsimula ako ngayon north na lagi weekly nagtotos ako. Yun. Nagkakaway ang ibon na yun, may chance talaga pag sa mga puling-puling, yun nananalo siya. Pero dati naman talaga, kahit hindi ko talaga may speed yung ibon. Nag-i-speed talaga siya. Kumbaga, kailangan pa rin talaga nating tulungan yung ibon, sir, ano? Kung sa parang kung sa pagpagin mo sila. May ilang kilometer, sir, ikaw mag-mid-toss? 40? 40 po. 40 kilometers. Pag sa north, ako Cavite City yung toss ko Doon ko pinapadaan ng ibon. Doon talaga. Mostly talaga doon dumadaan yung ibon. Para pagdating sa akin dito, straight na lang. Okay. Tsaka pag nag-mimitos ako lang, ibon ko lang. Hindi ko na... Hindi na kayo nagsasabay sa tropa? Meron man, pero hindi ko sinasabay yung ibon ko. Nang release? Hindi na mahatak o kaya, ganun. Misa kasi nahahatak yung ibon. Para dire-diretso na sir. Ganun. Tsaka hindi ako nagsisingle toss, puro pag nag-toss ako, sama-sama sila. Sabay-sabay Hindi na. ako nagsisingle toss. Basta pag binaw ko nun, sila na. Yung iba may mga technique solo-solo, may groupings. Ako hindi, groupings talaga ako. Hindi ako ayoko nang kasi yung ibon yung masyadong lamas na lamas sa diba pag single toss kukunin mo sa T-box sa akin. Ako hindi. Pag kuha ko sa T-box nung lahat sila alpas na. Para hindi masyadong lamog din yung katawan ng ibon. Lalo pagka itotos mo siya, lalo derby. Yun lang yun. Basta pag nagano ako noon, pagka puling-puling, pagdating ng hapon o umaga, minsan hindi na ako nagpapalipad para makapahinga yung ibon. Hindi na ako nagpapalipad. Yun ang isa sa mga hindi ako nagpapalipad ng pag may kargahan. Ngayon, mamaya may kargahan kami. Kaninang umaga, hindi na ako nagpalipad. Para relax na sila, sir, Yun lang na yung pinakapahinga nila Kasi pagdating ng truck nila, sa truck, bugbugan na naman, siksikan pa. Kaya ang ibon, parang doble stress sa kanila. So yun lang yung pinakapahinga sa akin. Pero araw-araw silang lumilipad, kada kargahan lang talaga hindi. Pinapahinga ko din ang ibon. Kasi parang din, papagod din Ba't miya ka, lilipad. Yun ang ko sa kanila. Okay lang kung medyo malapit pa pero pag yung malayo na. Mga ilang kilometer, sir? Yung ikaw, kunyari, kayo ngayon, sir, ilang kilometer na? Nasa pa lang kami. San Pablo pa lang kami. San Pablo pa lang, kaya hindi pa masyadong ibon. Pero pag yung nasa 100 plus kilometers na. Pinapahinga nyo na, sir? Inaano na yung ibon. More on pahinga na, sir, More on pahinga. Kasi ngayon, talagang, kasi pa-derby na, kailangan hindi na sila ganun kalaspag. Tapos lilipad. Kasi mostly, karga ng truck halos hindi na sila lumilipad sa loop So, pagod sa kanila, ganun. Yun na yung pinaka-low fly nila, yung karga sa truck. Yun, Sir Richard, pwede po bang magbigay ka ng tips about sa recovery para maraming matuto dyan yung viewers natin? Recovery, pag training, above 150 kilometers tsaka pala ako nagbibigay ng mga electrolytes. Pero hindi ganun kataas. Pinapatikin ko lang sa kanila. Basta tubig lang sila. Pag uwi nila, tubig. Kung hindi tubig, probiotic. Kasi mag-probiotic ako, 4 days in 1 week. Yun ang probiotic ko. Ano yun, sir? Sunod-sunod na mga araw? Simula Martes hanggang Biyernes yun. Kada umaga, probiotic yun. Kahit galing silang training, probiotic. Sabado, Linggo, plain water na lang yun. Pero pagdating naman ng derby, yan may electrolytes o kaya honey, yung hinahalo. Salitan. Every other week, yun ang binibigay ko. Tapos, ideal pills lang. Yun ang hinahalo. Ano po ba, sir, na itutulong nung honey para dun sa mga newbie na hindi pa nakakalam? Honey, isa sa pinakamataas na na glucose. Parang sa atin, talagang, para maanogad yung pagod. Parang parang enhancer na rin yun yung honey. Pero natural siya. Hindi masisira yung atay ng kalapate. So, yun ang ginagamit ko. Wala akong ginagamit na iba na mga powder. Glucose powder, hindi. Honey talaga Honey yung ginagamit. Pinakamaganda. Kahit
local na honey nga lang, basta matamis yung ginagamit ko. Bila kasi makakuha ng ano, yung honey na puro talaga. Lalo nga sa panahon ngayon, sir, ano? Napakahirap. May makuha ka, medyo mahal. So, okay naman ako sa sistema ko. Hindi ko naman kailangan ng ano, nananalo naman sila. Di, doon ako nag-focus. Hindi mo kailangan bumili ng mahal. Nananalo naman. Tsaka recovery naman eh. Pagdating naman ng ano, basta wala silang sakit. Madali nga. Napaka-importante para man yan, sir, ano, recovery. Oo, sir. Talagang kailangan kinabukasan. Dati, itong nagpa-good food ko, itong north ko, uwi nila linggo, Sunday. Gusto nila lang lumipat, talagang nagpapagasan. Yung Sunday na ng hapon mismo. Oo, gusto na agad nila. Parang ano sila, gusto na nga yung lumipad ulit. Pag nagpapalipad ako ng pang-south ko, nagwawala sila, gusto nila agad sumama pa eh. Parang bitin pa sa lipad. Ibig sabihin nun, na-recover agad sila. Yun, magandang sa inyo na hindi durugang ibon. Maganda iuwi pa na. Yun, awa naman ng Diyos nga. Maganda yung nilipad nila ngayon. Ayun, sir, pag nagre-recover ka ng ibon mo, sir, may ibang pinapatuka ka sa kanila? Ano lang, bumibili lang ako ng mga ano, yung patuka sa palibasat, meron akong mga African, mga Alps. Yun lang yung pinapakain ko sa kanila. African mix? Oo. Yun lang pinapakain ko sa kanila. Lang yun, isang beses ko lang papakainin. Basta hanggat gusto nilang tumuka ng araw na yon, tutukain nila yon. Basta yun lang, yung isang bigay lang, kinabukasan na uli ako, bibigay ng regular. Okay. Regular mix na uli ako. Tsaka makakita mo naman kung anong gustong kainin ng ibon. Basta pag tutuka sila, tinitignan ko sila kung ano yung tinutuka nila, yun yung dinadamihan ko. Kahit na araw ng kargahan, kung anong gusto nilang tumuka na mais. Mani, neutral naman sa kanila, mani. Pero yung mostly, nakita ko sa kanila, gusto nila yung parang palay sa breeder. Yun yung gusto nilang kainin. So ginagawa ko, inalis ko lang yung mga beans na malalaki. Yun lang, regular lang, pakain ko sa kanila. Kahit kargahan, yun lang pinapakain. Oo, so. Nihalo ko lang ng konting African mix. Para medyo, ano din yun eh. Tsaka sa flower yun. Yun lang ang bigay ko sa kanila. Kasi pagbabantay mo yung mga ibon, yun ang inuuna, sir, ano? Oo, yun talaga. Yan. Kaya yun, kung sa ano nga, sila yung masusunod. Sila nakakaalam kung paano sila mag-recover eh. Ikaw lang yung mag-aalam sa kanila, titignan mo lang kung anong gusto nilang kainin. Bigay mo lang. Lang naman ang ano nila, makikita mo sa kanila pag pinipili nila, ibig sabihin, yun ang ayaw nila. Talagang, sir, common sense lang, sir, sa pag-iibon, ano? Oo. Ano lang, basta kung ano nga yung kinakain nila, kung ano yung binigyan mo sila, mapapansin mo, hindi yun ang tinutukan nila. Paltan mo. Kung ano yung tinutukan nila, yun ang ibigay mo. Makita mo, ubos. Ibig sabihin, yun okay sa kanila yun. Yun. Thank you po, sir. Yun, shoutout nga pala sa inyong lahat. Maraming salamat sa solid yung suporta, mga kaibon. At yun, meron ulit tayong pa-shoutout ngayon. Shoutout kay Juan Ubungin from La Union. Shoutout din kay Boss Benjo Lop TV. Shoutout din kay Renz Boy Dibo Water from Pampanga. Shoutout po. Shoutout din kay Boss Dek Tolentino at kay Samuel Lop TV. Yan. Siyempre, shoutout din kay Boss Rocky ang Biliran Cancer. Shoutout din kay Sanjay Bailop at siyempre kay Stone Lop. Yun, maraming salamat sa solid yung suporta, mga kaibon. At abangan nyo yung part 4 nung napanood nyong video. So yun, keep watching and God bless you all. Thank you.